Sa iba pang mga balita, bigo pa rin ang Bicameral Conference Committee na pagtibayin ang panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways. Pero ang ilang senador, sinabing mas bukas pa sila ngayon sa reenacted budget sa halip na magpasa ng panukalang pambansang pondo na may bahid ng katiwalian. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Alas 4 ng hapon dapat magsisimula ang Bicameral Conference Committee meeting kahapon. Pero inabot ng 4 na oras bago opisyal na binuksan ang deliberasyon. Bago mag-Bicam, nag-uusap-usap lang ang mga mambabatas. Nagkaroon pa nga ng magkabukod na caucus o closed-door na usapan ang Senate panel at House contingent. Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, ang pinag-usapan tungkol sa budget ng DPWH. Nagkaroon nga kasi ng issue dahil sa request ng ahensya na maibalik ang tinapyas na budget sa kanila mula sa pagbaba ng presyo ng construction materials. Itong sinabi ni Sec. Vince Dizon na i-recompute nila, hindi ba? Yung kanilang cost of materials. So, we're waiting for that because that will now give us an idea ano yung magiging actual na cost. Instead of a full restoration ng budget na hinihinga, yung restoration based on kung ano yung overprice. Pero kinalaunan, napagkasunduan ng Kamara at Senado, imbes na talakayin ang pondo ng DPWH, ibang ahensya na lang muna ang pag-usapan sa Bicam. I would like to respectfully request from the chairperson to do the other departments first. We leave the DPWH budget for tomorrow so that we will have the new CMPD as we discuss the DPWH budget. The House contingent looks forward to seeing the output of this new exercise done by DPWH, and with that, we concur that we can proceed with other agencies first. Pinag-aaralan din ngayon ng Senado ang bagong isinumiteng price adjustment ng DPWH at ia-apply pa ito sa 10,000 proyekto. Dito titignan kung mababalik ba ang 45 billion na tinapya sa DPWH dahil sa Construction Materials Price Data o CMPD. The department is respectfully submitting additional project category-based data reflecting the effects of CMPD adjustments. This morning, our team in the Senate received the revised adjustment factors and they applied this to the 10,000 projects. Unfortunately, they couldn't complete it by this time. Kahit naman na-delay ang Bicam, kumpiyansa pa rin ng Senado na mapapasa ang panukalang pondo bago matapos ang taon. We just have to, dapat bilisan lang. Like I said yesterday, may buffer naman, so kaya pa naman. Pero kung si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang tatanungin, bukas siya sa reenactment ng 2025 budget. Kesa naman ipasa ang 2026 budget na may bahid ng korupsyon. Done a corruption conducive, corrupt-ridden budget. Ganito rin ang posisyon ni Majority Leader Senator Miguel Zubiri. Anong gagawin natin? Alam naman natin, meron din overpriced dito. Papayag na lang tayo. Sana ipasa natin overpriced budget. Saan pupunta yung overpriced na yun? Di ba sa bulsa? Tatapusin ng Senado ito. Even if it means we'll delay the budget, so be it. But we have to come up with a budget with less fat as much as possible. May bago pang lumutang na issue. Sa 33 billion na pondo para sa farm-to-market roads, 8 billion dito ay walang detalye. Sinabit, pinoprocess namin, tapos habang pinoprocess namin, merong kaming na-identify na kulang. Ang magiging posisyon natin dito, we will move for the reconsideration of the approval of the 33 billion. Mayorya ng mga senador, suportado anuman ang maging desisyon ng Senate panel sa Bicam. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.